Good morning po. Merry Christmas everyone. Hallelujah. Amen. Mag-pray po muna tayo bago tayo mag-umpisa. Panginoong Hesus, maraming salamat po sa araw na ito na muli naming mapagbulay-bulayan ang iyong kalakihan, ang iyong kabutihan, ang iyong pagmamahal, Panginoon. Hallelujah, Lord God. Maraming salamat. Holy Spirit, salamat. At palagi kang nandyan na gumagabay at nagtuturo at nagpapaunawa sa amin ng kalaliman, ng layunin, ng pagmamahal, ng pag-ibig at ng kalooban ng Diyos sa buhay namin. Salamat po. We appreciate you, Lord Jesus Christ. We appreciate the Holy Spirit. We appreciate the reading of your word and we appreciate, Lord, hallelujah, Lord, the social media na kung saan pwede kaming magturo, pwede kaming mangaral ng iyong salita. We appreciate this time, Father God. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Ang saya-saya ko po kasi, mini-meditate ko yung about Christmas, bakit natin ito sinicelebrate. Yan. At nakita ko nga, sa Bible ko, sa isa kong Bible, sa Open Bible, binilang ko yung prophecies doon at nakakita ako ng nakalisted doon ay 38 prophecies. Sandali ha, titingnan ko. Ito yung isa kong Bible. Tinignan ko yung prophecies. Ayan sabi niya dito, prophecies of the Messiah fulfilled in Jesus Christ, presented here in their order of fulfillment. Yan. So, ayan siya. Ayan siya. Yun yung oras ng prophecy, yung mga verses, yung kaganapan. Yan. So, yan po ay sa isa kong Bible, sa Open Bible. At sa Thomson naman, tinignan ko rin naman, dito sa Thomson, ang nakalistang propesya dito about prophecies and their fulfillment. Prophecies concerning Jesus and their fulfillment. Ayan Ayan. Ayan. Ang lahat ng yan ay 44 prophecies. From the mula sa seed of a woman sa Genesis hanggang sa kapanganakan, hanggang sa mga pinagdaanan ng ating Panginoong Hesukristo kung bakit siya ipinanganak. Pero tinignan ko rin po naman sa Google, at sa Google mas marami pala. Ang sabi doon sa Google search over 300 fulfilled prophecies. Many sources estimate that Jesus fulfilled more than 300 prophecies in his earthly life. Some scholars says there are even more, with some lists totaling 351 or higher prophecies about our Lord Jesus Christ. What he'd been through, yung mga pinagdaanan na, yung kapanganakan niya, yan, yung mga ginawa sa kanya. Mayroon nga dito yung yung bang, habang binabasa ko, kasi binasa ko siya, sobrang natouch ako dun yung dinuraan siya. Ang akala natin, isang dura lang, maraming palang dula, day, sabi niyang ganyan. Tapos, sinampal siya, yung mga ganyan. Pero, by God's will po, bukas natin tatalakayin yung mga pinagdaanan. Ngayon, yung kapanganakan ng Panginoong Hesus, sobrang kagalakan yung puso ko. No? Okay, simulan po natin. The reason of the season. Yan. Christmas. Yan. Christ para sa masa. Ayan. And why it must be celebrated too. Bakit kailangan din nating itong i-celebrate? Sa Matthew chapter 1 verse 20 to 23 sa ESV Bible, ito po ang sinasabi. But as he considered these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not fear to take Mary as your wife, for that which is conceived in her is from the Holy Spirit. 21, she will bear a son, and you shall call his name Jesus. So the name Jesus, it is written in the Bible. Yung sabi nila na wala mang pangalang Jesus, mayroon po. Amen. And call his name Jesus, for he will save his people from their sin. Dito pa lang po, noon pa lang sinabi ng Anghel Gabriel kay Joseph,
sinabi na ng Panginoong Hesus ang magliligtas. Jesus yung binanggit na tagapagligtas. All this took, at verse 22, all this took place to fulfill what the Lord had spoken by the prophet. Yan. So, na-prophesy na po yan sa Old Testament. Behold, the virgins shall conceive and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which means God is with us. Alam niyo, habang binubulay-bulay ko to, ang saya-saya ng aking puso. Kasi, ang sabi, Jesus, na siya yung magliligtas sa atin, pagkatapos, ang sabi pa niya, kaya nga, yung kapanganakan natin at yung kamatayan natin, yung gitna, yung along the process natin, kailangan talaga natin ng Panginoong Hesus. Kasi sabi dito, Emmanuel, and they shall call his name Emmanuel, which means God is with us. So, once that we are saved, once na binigyan na natin yung buhay natin sa Panginoon, ang Diyos ay sumasa atin. Amen. Yun yung mga pangalan niya. Amen. Okay, prophesied in the book of Isaiah chapter 7 verse 14. Ito po yung prophecy sa Old Testament. Okay? Virgin will conceive and give birth to a son named Emmanuel, meaning God is with us. Maliwanag po yan, ha. At nakita ko rin po sa Bible, ay sa Google talaga, sinorts ko yung about prophecy, kung ilang prophecy. Kasi nung tinignan ko yung Bible kong isa, ang nakasulat doon 38. Tapos yung isa 44. So tinanong ko si Google kung ilan. Ang sabi ni Google ay 300. At hindi pa nakalista lahat doon. At ang sabi doon ay more than pa, kaya naging 351 or higher, sabi po. Okay, praise God. Alam nyo, kung binulay-bulay ko yung during those times na when the angel Gabriel, an angel of the Lord, spoke to Mary, makikita rin po natin doon. Mary was greatly troubled, very puzzled, but she submits still. Yung bang, paano ako manganganak? Birhin ako. Yung ganun po, pagkatapos sabi niyang ganyan, yung bang napuzzle siya. No? Nagkaroon din siya ng takot kasi, yung bang, syempre, noong panahon na yon, hindi ka pwedeng manganak ng birhen, na wala kang asawa. Yung ganon. Nakasulat po yun sa Luke 1:26-30. Amen. At yung mga pinagdaanan ng kapanganakan ng Panginoon ay hindi madali. Kasi alam niyo si Joseph even planned to quietly divorce her. Yan. Kasi, oo nga naman, manganganak siya, hindi naman akin, kanino? Yung ganyan, di ba? Yung bang talagang sa panahon natin, kung hindi niya mahal na mahal, talaga namang ihihiwalayan ng lalaki. Ganon din si Joseph. Secretly planning to divorce Mary kasi hindi nga niya anak. No? Yung pinagdaanan na yon, yung pinagdaanan na ni Joseph na yon, pinagdaanan ni Mary, bago ipanganak ang Panginoon, no? During this time of conception, yan. Tapos yung mga pinagdaanan ng Panginoong Hesus, kung baga sa Ilocano yung agijingay pinagdalanan, sakbay isuna nga may ruwar. Yun. Yung mga pinagdaanan bago siya ipanganak, doon pa lang sa unang stage na ipapaalam na manganganak si Mary, mayroon na kaagad si Joseph at si Mary, mayroon na kaagad silang ganon. But still, at the end, they obey the Lord. Kasi naliwanagan sila na yun ay galing sa Panginoon. Amen. During time of conception, they need to travel for census registration. And when they are there, ayan na, yung bang ang hirap na sa isang buntis ang mag-travel pa. No, yung bang, kasi naalala ko noong doon sa panganay ko, 7 months dapat, yung tiyan mo 7 months para allowed ka pang travel, dyan sa bus o kahit nasa airplane, 7 months ang allowed. Mayroon lang isa na naalala ko na kabuanan niya na.
pinayagan ng Diyos, pinayagan ng Diyos na mag-travel siya. Talagang pinag-pray namin na pag-pray natin si ganito, na payagan na magbiyahe sa eroplano kasi kabuanan niya na, baka manganak siya sa eroplano. Pero alam nyo, wala pa rin imposible sa Diyos dahil pinayagan at purihin ng Panginoon at naging maluwalhati yung kanyang panganganak. Dito, nakauwi pa siya ng Pilipinas bago nanganak. Singit lang po yun. Gusto ko lang ipakita yung hirap ng panganganak na pagkabuanan mo na, hindi mo na dapat, mahirap nang magbiyahe-biyahe. Yan. During time of conception, they need to travel for census. Makikita rin natin dito ang pagpapasakop ni Mary at ni Joseph sa pamahalaan. Nang nagpatawag ng census, ang pamahalaan, nagpunta sila. Tingnan nyo kung bakit mahirap pa ito. During the time of conception, they need to travel for census registration, and while they are there, that was the time came to give birth, came to her to give birth. Karamihan ng census ngayon, di ba? Yung tayo sa panahon natin, kapag araw na ng kapanganakan natin, pupunta tayo magpaparegistered, i-excuse na natin ang sarili natin. Kasi manganganak ka na. Hindi tayo pupunta, di ba? Yung iba kasi, ang aanuhin muna natin, ang iisipin muna natin, ay yung kondisyon natin. No? Pero during those times, makikita natin yung goodness, yung pagpapasakop pa rin ni Mary at ni Joseph sa pamahalaan. Nagpunta sila. And while they are there, that was the time came to Mary to give birth. And she gave birth and laid him in a manger, for there is no room, there is no inn available for them. Yan. So, nakita natin na na walang room. Kaya ang Panginoon ay ipinanganak sa isang sabsaban at inihiga siya sa sabsaban. Alam niyo, kung pupuntahan natin ang bawat mensahe nito, bawat isa, it will talk as ours para maipaliwanag. Mayroon na namang mensahe yon na kailangan nating isa pamuhay sa ating buhay. Ang Panginoon, lahat ng nangyaring yan ay nakaplano na. Kalooban na ng Diyos. Yon, nakum, sabi namin sa Ilocano, nakum ni Apo, amin dayta. Yan. Kalooban ng Diyos lahat ng nangyaring yon. No? Para ipakita sa atin na hindi tayo dapat magmataas. Kasi sa Panginoong Hesus nga, sa sabsaban ipinanganak mayroon niyang sinisimbolo sa ating buhay. Okay, pag magpatuloy po tayo, tingin pa tayo ng mga pangyayari na kung saan ang kapanganakan ng Panginoong Hesus ay hindi ganong kadali at talagang hinahadlangan, pilit na hinahadlangan ng kaaway, pero walang nagagawa. At ang kaaway ay gumagamit ng mga pangyayari at mga bagay-bagay, maging ng pinakamataas na tao, para hadlangan ang kanyang pagkapanganakan, para hadlangan yung kanyang misyon dito sa lupa. Ayan, tingnan po natin sa Matthew chapter 2 verse 16 to 18. King Herod tried to get rid of Jesus by killing all male children 2 years old and under in Bethlehem and the surrounding area, an event known as the Massacre of the Innocent. Yan. Talagang pinilit niya. Tingnan po natin, basahin po natin. Sa aklat po ng Mateo. Matthew chapter 2
Napakaano po kasi baka mapunit. Verses 16 to 18. Ito po yung sinasabi, 16 to 18. Then Herod, when he saw that he was mocked of the wise men, was exceedingly wrath and sent forth and slew all the children that were in Bethlehem and in all the coasts. Therefore, from 2 years old and under, according to the time which he had diligently inquired of the wise men. Then he was fulfilled that which was spoken by the prophet, saying, In Ramah was there a voice heard, lamentation and weeping, and great mourning, Rachel weeping for her children, and would not be comforted because they are not. Amen. Ipinapatay, nagbaba ng kautusan si King Herod na patayin lahat ng batang lalaki 2 taon pababa. Tingnan nyo yung pilit na hinahadlangan ng kaaway sa pamamagitan ni King Herod na ang Diyos na ating Panginoong Hesukristo ay ipanganak dito sa mundo. Pilit na hinahadlangan yung kanyang kapanganakan at yung kanyang buhay na pagpapatuloy. Buhay na ipanganak ng Panginoon noon. Pero gusto pa ring siguraduhin ni Herod na ang Panginoon ay mamamatay habang bata pa siya. Tingnan nyo yung paghadlang ng kaaway, Kasi ang rason kung bakit nandito ang ating Panginoong Hesus, ang rason kung bakit nabuhay siya, kasi ililigtas niya tayo sa ating kasalanan. Ililigtas niya tayo sa kabayaran ng kasalanan. At gusto niya tayong samahan sa buhay na ito. Kaya nga ang sabi He will save His people from their sin. He will be called Emmanuel. Pagliligtas sa atin at pagsama sa atin. Yan ang tunay na kahulugan ng Pasko. Kaya kailangan din natin itong i-celebrate. Nagkataon lang po na December 25 ang inilagay, pero sa Bible, walang petsa, walang araw, walang taon ang inilagay doon. Bakit kaya? Walang petsa, walang taon. Kaya siguro December 25 kasi nang sa ganon, lahat ng tao, Kristiyano man o hindi, lahat ng tao, anumang denominasyon, anumang sekta ito, will come together, will be in unity, celebrating Christmas, na kung saan inaalala natin na mayroong ipinanganak ang Diyos ng araw na ito. Even though it is not yung talagang petsa ng kanyang kapanganakan. Para magkaisa yung mga nilalang ng Diyos na magpasalamat sa Kanya. Ang ating pagkakaiba lang ay yung how we are celebrating, how the way we celebrate Christmas. Yun. At sa ating mga Christian naman, araw-araw ay Pasko. Kasi kung itanong mo ang Pasko sa mga tao, ang sasabihin nila ay family, get together, number 1, family. Yung iba naman, sasabihin nila, it is a day of giving, love, yung kalimutan mo muna yung sarili mo, yung ganon, kasi nagbibigay ka, yan naman yung yung mensahe ng iba. So, it's all about Jesus. Amen. It's all about our God. Amen. So,
naging mahirap ang katuparan ng pangako ng prophecy na ipapanganak ang tagapagligtas. Bagamat mangyayari at nangyari nga. Kaya nga tayo nagsiselebrate ng Christmas. Christmas must be celebrated for its reason. In a spirit of gratefulness and not a traditional way. Amen. Ang Pasko ay kailangang i-celebrate natin dahil sa rason nito, dahil sa kadahilanan kung bakit nagkaroon tayo ng Pasko. Kailangan nito ay Christ-centered. Ano yung ginawa ni Jesus? It must be Christ-centered, for Jesus Christ is the reason of the season. Magbunyit tayo because the Savior is born. Amen. At doon nagsimula ang katuparan ng ipinangakong pagliligtas ng Diyos. Ang Pasko na tinatawag natin. Kaya napakahalaga po na tignan natin kung paano tayo nagsiselebrate ng Pasko. There's no Santa Claus. Ingatan po natin kasi sabing ganyan, may kanta you better watch out, you better not cry, you better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He knows you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you're been bad or good. So be good. Yung naging sentro ng kanta na yon, it is not Jesus. It's Santa Claus. And Santa Claus, hindi siya yung nagbigay ng buhay. Hindi siya, kasi nag-create na tayo ng ganito, yung Pasko, gift giving, ganyan. Oh, may Santa Claus. Ang tunay na mensahe ng Pasko ay si Jesus, ipinanganak para mamatay, mabuhay na muli, para tayo ay iligtas, para tayo ay sagipin sa kabayaran ng kasalanan, at para tayo ay bigyan ng buhay na ganap at kasiyasiya sa kanyang piling. Nandito pa man din tayo sa lupa, tayo ay magkaroon ng lubos na kasiguraduhan ng kanyang presensya sa ating buhay. Kasiguraduhan ng kanyang pagsama, pag-alalay, malasakit, pag-ibig, pagtulong sa ating buhay dito sa lupa. Yan po ang tunay na mensahe ng Pasko. Yan. Sabi po dito sa ating outline, be grateful for once upon a time, hindi po fairy tale ang ating Panginoong Hesus. Ang istorya ng ating Panginoong Hesus ay hindi maihahalin tulad sa alingmang history, men of history, women in history, o may ihahalin tulad sa mga fairy tales na sinasabi natin. Pero magpasalamat tayo for once upon a time, not so-called fairy tale, not so-called fairy tale story. For once upon a time, the birth of our Savior was promised and prophesied and are fulfilled. And now, kailangan i-enjoy natin, kailangan tanggapin natin sa ating buhay, sa ating puso, ang kadahilanan ng Pasko. Ang kadahilanan ng Pasko, ipinanganak siya para mamatay sa krus, para ako at ikaw ay magkaroon ng kaligtasan, para magkaroon tayo ng tunay na relasyon, para pag nagkaroon tayo ng tunay na relasyon, mawawala sa atin yung sumpa at kabayaran ng kasalanan. Dahil ang tunay na mensahe ng Pasko ay kabayaran ng ating mga kasalanan, pagsagip po sa atin at pamumuhay natin na kasama ang Panginoong Hesukristo. Yun po ang tunay na mensahe ng Pasko, na kung saan pagkasama natin ang Diyos, hallelujah, at nagpapasakop tayo sa Panginoon, ginagawa natin ang kanyang kalooban, magiging ganap ang ating buhay. Hindi lang dito sa lupa, isang regalo ng buhay na walang hanggan, sa kanyang piling, magpawalang hanggan po yan. Amen. So, kailangan po nating tanggapin yon. At naalala ko pa, isisingit ko lang, kahapon, nagtanong yung asawa ko sa akin. Ang sabi niyang ganyan,
kahit na tinanggap mo na ang Panginoong Hesukristo, paano masasabi na mapupunta ka pa rin sa impyerno? Isip ako, paano mo nasabi yan? Sabi ko. Ang ibig palang sabihin nun, yung mga tumatanggi sa panawagan ng Panginoong Hesus. Yun yung ibig niyang sabihin. Yung mga patuloy na tumatanggi sa pagkatok ng Panginoong Hesukristo sa kanyang panawagan. Kaya ngayon ay nananawagan ng Diyos muli. Marami tayo sinasabi, kilala natin ang Panginoon, tinanggap natin siya bilang Panginoong tagapagligtas, pero patuloy nating isinasatabi ang kanyang panawagan at yung ating pagtanggap ay ginawa lang natin sa ating nguso at hindi sa ating puso. Dapat taimtim nating tanggapin ang Panginoong Hesukristo sa ating puso. At ang sabi nga niya, ililigtas niya ang kanyang bayan at siya ay sa atin. Kung tayo ay sumasa Diyos, kung ang Diyos ay sumasa atin, kailangan sinusunod din natin ang kanyang salita at ang kanyang kaparaanan. Tanggapin mo ang Panginoong Hesus bilang Diyos sariling tagapagligtas dahil yan ang tunay na diwa ng Pasko. Manalangin ka. Sumunod ka sa maiksing panalangin nito. Panginoong Hesus, salamat po sa oras na ito. Kinikilala ko na ako isang makasalanan. Kinikilala ko, Panginoon, na dahil kay Adan at kay Eva napalayo ako sa iyo. Patawarin mo ako. Sa oras pong ito, binubuksan ko ang aking buong katauhan, puso't isipan. Tinatanggap kita, Panginoon, bilang Diyos, Panginoon, sariling tagapagligtas ng aking buhay. Salamat. Salamat po, Ama. In Jesus' name, Amen. Praise God, hallelujah. Purihin ang Panginoon kung ginawa mo yan, may kahulugan ang Pasko sa'yo. Dahil tinanggap mo ang mensahe ng Pasko. Na ang mensahe ng Pasko, na ang Diyos ay ipinanganak dahil sa pagmamahal niya sa'yo at sa akin. Para mamatay sa krus, para magkaroon tayo ng buhay, para magkaroon tayo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. At para makasama natin siya dito sa lupa at magkaroon tayo ng buhay na ganap at kasiya-siya. Kahit anong nangyayari sa buhay, kahit mahirap man ito, maraming pagsubok, pero ang buhay na ipinangako niya ay buhay na ganap at kasiya-siya. Dahil sa presensya niya na patuloy na nagpapalakas, patuloy na sumasamo, patuloy na nagpapatatag, patuloy na tumutulong, patuloy na dinadala tayo sa kanyang kalooban at ang kanyang kalooban ay ating katagumpayan. Hallelujah. Manalangin po tayo. Lord, maraming salamat po. At may araw ng Pasko na kailangan namin ding ipagbunyi. Lord, kung titignan po namin, magmula doon sa prophecy, Panginoon, na sa Old Testament, dahil sa kasalanan ng isang tao, kumalat ang kamatayan, ang kasalanan sa lahat ng tao. Lord, doon pa lang, Panginoon, yung bang kinomfort mo na ang tao, Panginoon, na huwag mag-alala dahil ipapanganak ang tagapagligtas. At tatawagin siyang Jesus, nang ibig sabihin ay siya yung magliligtas sa kanyang mga nilalang. At tatawagin siyang Emmanuel, na kung saan ang Diyos sa aming buhay sa lupa ay sumasa amin, kasama namin. Salamat, Panginoon. Kahit na anong gawa ng kaaway o Diyos na napilit na hinahadlangan ang pagliligtas mo sa amin, hindi ito nagtagumpay. Maraming salamat po, Diyos. Hallelujah. Talagang masasabing mayroon talagang rason na kailangan tayong mag-celebrate kasi ipinanganak ang ating tagapagligtas. Hindi nagtagumpay si Herod, hallelujah, na ipapatay ang mga na kasama ang Panginoong Hesus sa mga ipinapatay niya. Hindi siya nagtagumpay. Hallelujah. Salamat, Panginoon.
Hallelujah. Salamat o Diyos. Salamat sa araw na yan. Salamat sa araw na yan, Panginoon. Salamat sa araw ng Pasko. Salamat sa araw ng Pasko. Salamat, Panginoon. Salamat. Hallelujah. Samahan mo lang po kami, Ama. Samahan niyo lang po kami palagi. At may pagdiwang namin ito sa kapaaraanan mo. May pagdiwang namin ito na in the spirit of gratefulness, in the spirit of being thankful, na ang kapanganakan mo ay naging matagumpay. Salamat po, Ama. In Jesus' name. Amen. Wala akong masabi kung di salamat sa sobrang kagalakan ko nung tinignan ko yung kapanganakan ng Panginoong Hesukristo. Akalain mo, sa umpisa pa lang, si Mary, nag-ano na siya yung bang na-puzzle siya nagkaroon siya ng takot. Tapos si Joseph naman, plinano niyang i-divorce si Mary. No? Pagkatapos, sumunod yung pagpapasakop nila Mary at Joseph sa pamahalaan. Kahit yun hindi lang niya kabuanan yun na pala yung araw na manganganak siya Tapos, kumatok sila sa wala namang nakalagay na kumatok sila. Kundi, wala talagang, wala nang bakante na kwarto. Kaya, doon na lang sa sabsaban pinanganak ang Panginoon. Isang mensahe na naman yan, malalim na mensahe. Pagkatapos, may tatlong haring may tatlong haring dumalaw. Nung nalaman ng hari, yung si King Herod, nung nalaman niya yan, ayaw niyang masapawan Siya lang yung hari. Ang gusto niya, pero kaya nga sabi, King of Kings Si Jesus, King of Kings. Si Herod, siya yung small letter K. Gusto niyang ipapatay. Tingnan mo yung sakripisyo, yung pangyayari noon kung iisipin mo, no? Nakakatakot, lalo na sa mga nanay na may mga anak na kasabayan ng Panginoong Hesus. Ang utos, ipapatay ang mga bata. Ang mga bata sa edad ng Panginoong Hesukristo, pababa. Two years old and under. Gusto niyang, para makasiguro siya, ipinapatay niya ang mga 2 years old and under. Hindi yung, tingnan nyo kung sinong bagong panganak dyan, hindi, nadamay yung mga older. Nadamay din yung mga under. Para lang makasiguro siya, ano kayang dilema at trahedya ang pangyayari noong panahon na yon, yung iyak ng mga ina. Tingnan mo yun grabe diba? Pero sa kabila nun, hindi nagtagumpay ang gawa ng kaaway. There is something to celebrate. The Savior is born. Amen. Our Jesus Christ is born. Yan, ang ating tagapagligtas ay ipinanganak. That is the very reason of the season. Bakit? Pinanganak ba si Santa Claus para iligtas tayo? Hindi, diba? At ang isa pa, kailangan yung ating celebration nakapokus kay Lord sa mga gawan niya. Si Santa Claus kasi sa mga gift. Yan, sa mga material gift. Yung pagbibigay doon, yung pagbibigay ng ating sarili, yung pagbibigay na tinatawag doon, yung kagalakang magbigay, yung kagalakan at purong pagbibigay. Minsan nga, hindi nga material ang pagbibigay presensya, yung presence mo, yun, kaya naging selfish giving. Kasi ayaw mong pumunta pero nagpunta ka, that is selfish giving.
Ano? Hindi yung sarili mo yung iniisip mo. Yan. So, ganun dapat ang celebration natin sa Pasko. O sige, hindi na natin patatagalin pa, pero the very reason na kailangan nating mag-celebrate because our Savior victoriously matagumpay na ipinanganak at hindi na hadlangan ni Herod, hindi na hadlangan ng birhin ako, hindi na hadlangan na aasawahin ko, buntis, hiwalayan ko na lang. Inayos ng Panginoon ang lahat. Inayos ng Ama ang lahat. So, kailangan yun ang ating ipagbunyi. Lord, maraming salamat po sa oras na ito, O Diyos. Hallelujah. Na ang tunay na mensahe mo, Panginoon, ay ang pagmamahal mo sa amin. Dahil nakita mo kami na helpless kami. Dahil nakita mo kami na nawala doon sa track mo, Panginoon. Nawala doon sa landas mo, Panginoong Hesus, at napahiwalay kami sa iyo. At nakita mo, Diyos, alam mo, Panginoon, ang kabayaran ng aming pagkakahiwalay sa iyo dahil sa kasalanan ng isang tao. Lord, kaya matagumpay ang iyong kapanganakan. Bagamat hinadlangan ito, hinadlangan ni Herod, Panginoon, ang kapanganakan mo, gusto niyang ipapatay at talagang ginawa niyang ipapatay lahat ng mga bata, 2 years old and under, Panginoon. Lord, pero Lord God, hallelujah, salamat Ama, at hindi nakasama ang Panginoong Hesus dahil siya ang tagapagligtas. And for that we rejoice, and for that we celebrate, and for that we are thankful and we are grateful. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Ang daming pumapasok sa tapos yung puso ko, hindi ko na alam kung paano ilabas eh. Basta tuwang-tuwa lang po ako kasi hallelujah. Purihin ang Diyos. Okay. Sa ating pagpapatuloy, pag-pray po natin yung ating mga kababayan, ang ating mga kapwa, at ang ating bansa sa Panginoong Hesus. Lord, maraming salamat po. Ang mga kababayan namin sa Cebu, patuloy na lingapin mo po sila. Ang bawat isang Pilipino, O Diyos, na may kakayahan, O Diyos, na tumulong at umabot sa kanila, Panginoon, Lord, hallelujah, pagpalain mo po. Maging lalo't higit ang aming pamahalaan, O Diyos, na sila yung dapat na nauuna sa pagkaling at pagtulong sa kanila. Lord, ayusin mo po ang kanilang mga prioridad, Panginoong Hesus. Ang kanilang agapang pagtulong, Ama. Lord, hallelujah, maraming salamat. At ganun din po aming tinataas ang aming bansa sa sinasabi nilang super typhoon, Panginoon, at big one, Panginoon. Yung Lord, yung mga prophecy, O God, na hindi maganda sa aming bansa. Lord, hallelujah, dinadalangin po namin ng aming mga mamamayan, Panginoon, kaming lahat ay manumbalik sa iyo, O Diyos. Alisin mo ang galit mo sa aming bansa, Panginoon. Patawarin mo kami sa aming pagsamba sa Diyosan, Panginoon. Patawarin na mo ang aming bansa. Patawarin mo ang bawat Pilipino, Panginoon, na patuloy na tumatalikod. Patuloy na nagsawalang bahala sa iyong panawagan, O Diyos. Patawarin mo ang bawat isa, Panginoon. Patawarin mo, Lord, ang bawat Pilipino na hindi nagbibigay ng oras sa iyo, Panginoon. Lord, pinakita mo, Panginoon, na Lord, ang kahalagahan ng pagbibigay ng oras sa iyo, Panginoon. Lord, marami kaming binibigyan ng oras eh. Yung mga panahon ng pag-iipon, mga pangarap na matupad, Lord, Lord, sa isang iglap lang, pwede mong kunin lahat ng bagay, Panginoon eh. At ang maiiwan at maisasalba lang ay yung aming pananampalataya, yung aming espiritu, aming kaluluwa sa iyo, Panginoon. Panginoon, hallelujah, kahabagan mo ang aming bansa, ang iyong mga mahal na nilalang sa aming bansa, na kami ay tumalikod sa aming mga kasalanan, magsisi kami sa aming mga kasalanan. Lord, talikuran ang aming mga kasalanan, magbigay
magbigay ng oras sa iyo at pakikinggan mo ang aming panalangin. Pagagalingin mo ang aming bansa. Panginoon, ilihis niyo po, habag at awan niyo na lang po, Panginoon. Ilihis niyo, Ama, ang bagyo na malaki na sabi nilang darating. Kayo pa rin po ang makapangyarihan, Panginoon. Ilihis niyo po ito, Ama, at huwag niyo na pong pahintulutan, O God, yung lindol na malakas, Panginoon. Spare mo kami sa anumang kalamidad, Panginoong Hesus. Awat habag mo lang po, Ama. Kung ditulungan niyo po na manumbalik, O Diyos, ang mga mamamayan sa iyo. Yung mga nangyayari ngayon, Lord, ipaunawan niyo po sa amin. Maging ipaunawan niyo sa bawat isa, O Diyos, na kailangan naming manumbalik, kailangan ng aming bansa, ang pangangailangan ng aming bansa sa iyo, Panginoon, ang pangangailangan ng bawat tao sa iyo, Panginoon, na ang tunay na protection ay nanggagaling sa iyo, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Sabi mo nga po sa iyong salita, Lord, binabantayan mo ang iyong mga anak ng iyong mapagmahal na mata. Lord, salamat po sa pag-iingat mo sa amin, Panginoon. Salamat po, Ama. Lord, salamat po. Ingatan mo ang bawat pamilya, ang bawat tao sa aming bansa. Salamat po, Ama. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah, Lord. Hallelujah. O purihin ng Panginoong Hesus. Tunay nga na ang kailangan ng ating bansa ay ang Panginoong Hesus. Walang ibang makapagliligtas sa atin kundi ang Panginoong Hesus. Yung mga nangyayari sa ating bansa, isa na ring panawagan po yan. Isang panawagan para tayo ay manumbalik sa ating Panginoon. Huwag po nating patuloy na talikuran o isawalang bahala ang pagbibigay hudyat sa atin ng Panginoong Hesus, ang panawagan ng Diyos na manumbalik sa Kanya. Kailangan po talaga natin ang Panginoong Hesus. Kailangan natin dahil sa Bible, gaya ng nabasa natin, tanging siya lamang ang ating tagapagligtas. Tanging siya lamang ang magliligtas sa atin at wala ng iba. Tanging ang Panginoong Hesus lamang. Kailangan po natin siya. Kailangan mo siya, kailangan ko siya, kailangan nating lahat. Huwag nating isawalang bahala, mga kapatid, mga kaibigan, huwag. Tumugon tayo sa panawagan niya. Gusto ko muling basahin yung mga verses. Ang tunay na rason ng Pasko. Ang tunay na rason kung bakit ipinanganak ang Panginoong Hesus. Hallelujah. Ang sabi doon, She will bear a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. Ang tanging maisasalba lang po natin dito sa mundong ito ay ang kaligtasan natin sa Panginoong Hesukristo. Hindi po yan mawawala. Pag tayo ay patuloy na nagpapasakop sa Kanya at sumusunod sa Kanyang pangunguna. Dahil sa ating pagpapasakop at sa ating pagsunod, ang sabi niya, Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall call his name Emmanuel. Sa ating pagsunod, sa ating pagpapasakop, sa ating pagsuko ng buhay, sa ating pagtitiwala, sa ating pagpili sa Panginoong Hesukristo bilang ating pundasyon, ang ibig sabihin ng Emmanuel, which means God is with us. Kailangan natin ang Panginoong Hesus para maging mas maayos ang ating buhay dito sa lupa at maging mas maayos ang ating kapaligiran, ang ating bansa.
purihin ng Diyos. So maraming salamat po muli sa pagsama, sa panunood. Amen. Amen, and I agree. Good morning. Thank you for watching. At hanggang bukas muli. Actually, napakahaba po ng turong ito. Yung mga prophecy, kasi nandun kung paano tinupad ng Panginoong Hesukristo yung rason kung bakit. Good morning, Ate Miles. Kung bakit ipinanganak siya. Kung paano niya dinaanan para sa katuparan ng kanyang kapanganakan. Nandoon po. So, napakahaba po ng turong yon at luubin ng Diyos na ito ay maipangaral ko bukas. So, maraming salamat po muli sa panunood at purihin, alalahanin natin, walang imposible sa Diyos. Si Ate Miles ay nanonood. I just want to pray for you, Ate Miles. Panginoong Hesus, maraming salamat kay Ate Miles. Lord God, Lord, you are wounded for our transgression, and by your stripe, Lord, we are healed. Father God, you've said in your word in 1 Peter 2:24 that you called us to live in righteousness. So help us to live in righteousness. Help us, Lord God, to live, Lord, hallelujah, na may kabanalan, Panginoon, dahil yan din ay isang rason, Panginoon, ng pagparito mo, Lord God, na tinutulungan mo kaming mabuhay na naaayon sa iyong kaparaanan. And sabi mo nga doon sa prophecy, called his name Emmanuel, for he is with us. For God is with us. Lord, in our suffering, Lord God, you are with us. Lord, in the sick bed, Lord God, you are with us. Lord, sa aming mga nararamdaman sa katawan, you are with us, Father, in Jesus' name. Lord, sa nararamdaman ni Ate Miles sa kanyang katawan, you are with her, Lord God. Ano man yung nararamdaman namin, sakit sa katawan, yung balikat ni Ate Miles, Lord God, hallelujah, you are with her, Lord God. Lord, ano man ito, ano mang uri, Panginoon, Lord, sa mga katawan namin, Lord, ano man ang mali nito, Lord, you are with us. So I speak your word, Father, that says in 1 Peter 2:24, you called us to live in righteousness, and by your stripe we are healed. Amen. I agree, Lord. I agree for the healing of Ate Miles' shoulders, Lord God, for the healing of whatever is going through also, oh God, and for the healing of Kuya Ruhel, Panginoon, sa kanyang ubot sipon, in Jesus Christ's name, and for my healing also, Father God, and so with Kuya Perry, my children's, or whatever their body, Lord God, is going through, it is not for our body to dictate, hallelujah, yung kalagayan namin, yung katayuan namin, but it is God, Lord. It is God, Lord God, that says, by His stripe, we are healed. And Father, we just thank you for your help, Lord God. Ang tulong mo, Lord, ay sigurado. Tulong mo sa amin to live in righteousness. Salamat, Ama. Salamat. In Jesus Christ's name, amen and amen. Good morning din po. Maraming salamat. Hanggang po sa muli. God bless po. Panuorin nyo na lang po mula umpisa kasi maganda po yung ating umpisa. Kung bakit kailangan nating i-celebrate ang Pasko at ano ba talaga yung tunay na kadahilanan ng Pasko. At kung papaano natin ito i-celebrate. Okay? Good morning. Hanggang muli po. Salamat. And salamat, Ate Miles. God bless everyone. Shalom.